Ayun, isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik ang inyong lingkod, Joel, dito sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Meron lang akong ibablog dito na dati kong naibigay sa ating client at ibibenta na po nila yung property nila. At ito po ay residential farm lot, bali dalawang titulo ito. Isang 2,800 plus at 18,200 plus. So 21,000 mahigit ito, 21,271 square meter. Yun yung tanda ko. So dalawang title, pangalan ng seller natin, at buhay na buhay po dahil ako po yung nag-transfer nito. Clean title po, green na po yung title nito mga sir, mga madam. So tara, tingnan nyo po yung property upang makita po ninyo kung gaano po siya kaganda. So yan po yung gate ng property, dito po yung boundary nya. So nakabakod na po siya. Sinet back po yung bakod para po kung sakasakali ay meron pong parkingan ng mga bisita rito sa part na ito. Mayroon na ding poso ito, so may deep well na. At ngayon hindi sila nagtanim. At ito naman yung sa kabila. Ayan, ito naman yung umpisa ng property. Diretso doon sa may Kawayan o Bayog. So itong itong sampalok nakuha po sa property. So mayroon siyang fish pond. Bali dalawa nga yan meron pa dun sa part na puntahan natin mamaya. So may doon siyang tatlong mangga, isang duhat. Ayan, isang duhat mga sir, mga madam. So ang ganda po ng property na ito. Ang kagandahan nito ay kumbaga maluwang yung residential area niya. At pwede siyang subdivide lot balang araw kasi meron ng malapit na dito sa lugar. So ayan yung internet. So ang kuryente din sa part na yan Ito ewan ko kung pwede nang kumuha dito pero wala pa kasing nag-start. Pero dyan sa part na dyan sa Bandrian sa may Kabahayan, siguro at least 150 meters mahigit yung layo, nakakuha na po sila. So possible siguro makakuha na rin dito ng kuryente. So ayun, ito po yung umpisa ng kanyang dito sa kabila. Diretso po doon sa may poste doon. Sa poste na yan, ayan. So dito sa part na ito ay pwede mo po siyang gawing residential area. Kumbaga tanggalin mo lang yung punong iba kasi may sampalok pa doon. Ito namatay na mangga matagal ng mangga yan, namatay na. So ayan, kuha po siya hanggang dun sa may kumbaga yung kawayan na dun. Pag ganun siya diretso dyan sa part na yan, tingnan natin yung may nilagay kaming poste dyan may mga muhon-muhon na po yan mga. So ayan, tuloy natin, may tumawag kasi. So ayan yung fish pond, pag ganun po siya sa gilid niya, tapos merong poste doon, puntahan natin. So ayun, ito konting linis lang mga sir, mga madam. Pwede ng residential area ito. Tanggalin na rin tong puno na to kasi hindi ko alam kung anong klaseng puno ito. Ayan, so ito yung napakahaba din ng frontage nitong 2,000 na to. Mas mahaba siya dito sa 18,000 18,800 plus. Ayan, so napakahaba, mga 50 plus to mga 50 meters mahigit kasi hanggang dun yan sa may poste. So ayun, napakaganda ng property. So ito pa, ang luwang pa ito yung sinasabi kong maluwang kasi hindi makita kanina doon na tabunan. So dito nalinis na nila at siguro nagbayad si ma'am ng tagalinis dito. Dati kasing masukal din to So dito pwede ka nang magtayo ng bahay. Yan naman, fish pan lang yan ayusin mo lang. Yan kasi pumupunta yung tubig galing dyan sa taas sa kalsada. Ayan. So yung poste, baka sakaling masilip natin dito. Nara ata to isang nara. Ewan ko, parang nara siya. Itong malaking to. Ayan. So ditong part, yung poste, ayun, natumba na. Ayun, nandun yung poste. Natumba na, ayun. Tapos gumanon siya dun. Ay, dito pala yata, alam ko dito. Tapos gumanon dun. Sige, tingnan natin. Pag ganun siya, tapos gumanon siya dyan. May poste dyan, tingnan natin mamaya. Puntahan din natin. So ito yung kanyang residential. Pwede pang residential area ito. Kasi hanggang dyan kuha pa yan.
Ito yung mahaba yung frontage eh. Itong 2,000 square meter mahigit. 2,200 yata ito mahigit. Or 800 ganun. O 800 yata. 2,800 plus. So ilang bahay pa to mga sir. So may similagun kasi siya dyan. Ayan, sa kanya kasi yan nakuha yan. Kasi hanggang dun pa, dun sa may poste na isa. Layo no. Ayan. So puntahan natin. Natumba yung mga poste. Natumba. Siguro pinag-anuhan ng ano to. Kasi hanggang dun pa yung boundary niya. Kuha to. Nakuha tong part na ito. So dito yung poste ng isa. Ito, yung sinasabi kong poste na isa. Tinumba din, natumba din tong poste. Pinag-ihawan na ata. Pero andito pa rin yung muhon mga sir ito. Ito. Andito pa rin yung muhon. Kasi bawat muhon nilagyan namin, dumiretso siya doon. Tapos dumiretso doon sa may poste, ayan. Sa may poste na yan, andun din yung muhon, tsaka ano. So ito, pag ganun siya. Ayan. Pag ganun. Tapos gumanon po siya yan sa may daan, tapos dumiretso na ganun. So napakalawang. So itong similagun na to para sa property po ito mga sir. So ang ganda ng property rin na ito. At ito sa kabila nabakuran na. Pero dito kasi sa 2,000 hindi pa siya nabakuran mga sir. So picturean lang natin. Ang ganda kasi. Ayan. Ayan. So dito naman kasama yan. Pag ganyan siya. So ang gandang kwan nito, ang gandang residential farmland mga sir. Yan yung simula ng bakod pala. Ayan. Tapos diretso siya doon. So 21,271 square meter. So napaka lapad. Ang laki nitong manggang to. Talagang ito ay century na siguro talaga to. Siguro, ang laki. Halos doble nitong puno nito. Ayan. Ayan. So napakaganda. Sa ngayon wala yatang nag-spray. Ayan, hindi na-sprayhan or baka nahuli lang. So yung duhat din, siguro sentinel na rin yan. Napakalaking duhat. Ang ganda ng pagkaka-shape ng duhat. So alam ko ano to eh. Tayo natin kung ilan. Ayan, so pusukin natin tong property. So sabi ni ma'am may tinanim na daw ditong mga mahogany. Ewan lang kung nabuhay. Bukas naman. So may gate na, simpleng gate lang naman to mga sir. Ayan, ganyan lang siya. So pwedeng ilak. Sa ngayon kasi hindi pa na semento itong papasok. Ayan. Ayan siya. So sara muna natin. So dito pa yung mga ibang itatanim mo. Hindi pa na itanim. Ano ba to? Siguro sa tag-ulan itatanim. So ito may mga langka. Ayan, langka. Guyat, ano ba to? Langka din ito. Mga kalamansi. Ayan. So ito yung luwang ng space ng property. Hanggang dun sa likod dyan mga sir. At pasyalan natin para po makita ninyo. So ito yung poso. Nabali yung sanga ng mangga. So yan yung poso nila. Ewan ko kung meron pa. Yan natin. So pwede ka namang paggawa ng malaki. Or yung solar pump mga sir. Pero meron naman ng kuryente rito. Pero pwede mong idugtong to sa ano, sa ano lang, simpleng gripo lang talaga to, mga sir. Ayan, pag ganun po siya. Diretso po 'yan. So papaliparan ko na lang ng drone hanggang doon. Or tingnan natin. Ayan, medyo sumikat yung araw, kanina makulimlim lang. Ayun yung bundok ng bayan ng Balungaw. Ayan. Bundok ng bayan namin Balungaw. Ayan. So dito, kitang-kita yung ganda niya. Oh. Ganda ng property. So along Barangay Cemented Road.
malapit sa residential, mga 150 meters lang. So dating kanto dating inaano lang, kumbaga tinatamnan ng palay, pero ngayon hindi sila nagtanim, walang tubig. So pwede kang maglagay dito ng solar pump. May malit na dam sa likod to alam ko mga sir. So malayo pa yung kanyang dulo. So ayan, sa mga bago nating subscriber dyan, or tagapanood pala, sorry, yung mga nanonood sa aking munting channel mo dyan, Joel Lahat Vlog, please paki-like and share naman po ang aking video upang maging mas marami pong makanood nito. And at the same time, paki-subscribe na din po at paki-hit ang notification bell upang maging updated po kayo sa susunod kong mga video. So ayan, ang ganda yung farm sa kabila. Kami rin nakabenta nun. Gaganda ng mangga ngayon, gaganda. So nagpakabit siya ng solar dyan, solar pump, tapos may kubo na siya. Ang ganda yan, ang ganda ng place din niya. So ang ganda rin kasi nito, ayan, kagandahan nito, ano siya, hindi siya ganun ka taas, hindi rin ganun kalalim. So baga dyan, mas mababa ng konti sa harap, tapos pataas siya ng konti, tapos flat din pababa ng konti doon sa likod mga sir, mga madam. So pakita ko na lang para po makita ninyo, may idea po kayo. Manakabakod na, at the same time meron na siyang mga kumbaga may fruit bearing trees din siyang at least 4 pala. So hindi ko makita yung mga tinanim na mahogany, baka namatay. Sabi niya kasi may mga mahogany rito, baka namatay. Ayun, nagpapagawa na ng bahay yung ewan ko kung bahay or alagaan ulit ng isda, kasi nag-aalaga na sila ng isda dyan. Yun, papaliparan natin ang drone mamaya. Makita nyo po yung farm dyan, nabenta namin nung before pandemic ata, alam ko yun before ng pandemic. Ganda yan, ang ganda na ng ginawa ng natin dyan, ng buyer natin, ng client natin. Kapangalan ko si Sir Joel. Init. So malinis itong property. Dyan sa kabila kakaani lang So talaga lang siguro hindi pinatamnan ngayon kasi ibibenta na, kasi dyan sa kabila nakaani na. So ang linis nito kasi may pastol na baka. Pero pag walang pinapastol na baka rito, sigurado hindi ganito kalinis. Ayan, ang luwang. 18,000 to 18,285 ata. Hus. Ang init din. Wala siya nang wala yung mga ayun, may isang mahogany na buhay. Isa. Malaki na rin. Isa lang. Ayan, nakabako naman tong property, kaya wala tayong magiging problema mga sir. Puntahan lang natin yung dulo, at kahit mapaliparan ko lang drone, at least makita na po ninyo. Nga lang yung problema, hindi natin mapunta doon sa baba yung muhon. Tapos yung sa paano niya, kasi mayroon siyang nakuhang konti dyan sa parang mini dam nila, ginawang dam ng mga magsasaka. At pwede diyang kumuha ng patubig. Ayan. Ganda rin ng property na to luwang lang kasi. So ano to, all in. So message nyo lang ako, then tawad lang kayo mga sir, mga madam, para masabi natin sa kliyente natin para po mapag-usapan. Kasi clean title na to, pangalan ng seller natin, wala nang magiging problema, at wala nang magiging kumbaga wala yung patay, wala yung mga annotation,
Malinis po ito. So ito yung kwan pala, dyan nila niliko, pero ito kasi lalampas pa yan doon sa baba, ang alam ko. So mayroon palang nakalagay na patubig yung taga-saka nila dito. Ayan, pag nagpapatubig siya. Okay. Pero doon dyan nakalagay sa kabila. Ayan, sa kanya siguro to yung taga-saka nila. Pero yan dulo hanggang doon pa. Sa dulo ng bakod na yan, doon din yung boundary. Tapos pag ganun siya doon, lumampas to lumampas dyan sa kabila. Siguro dito na lang pinalagay ni ma'am para at least meron siyang boundary dito sa taas. Kasi yun, ginawang kwan yun ginawa nilang dam. Lahat ng magsasaka dito nag-share. So ayun, maraming salamat po. Sana magustuhan nyo po dito. Ito sa bayan ng Balongaw, Pangasinan. Pero di po kayong mag-alaga ng mga baboy. Yung kumbaga dito sa likod, yung ano ba tawag doon? Backyard farm. Pwede, manok, mga pato. Sa kabila kasi mga isda yung inalagaan ni sir. Dito naman, baboy yan, alam ko. So, ayo ulitin ko, bayan ng Balongaw, Pangasinan. Sukat nito 21,271. Dalawang titulo. Pangalan ng seller natin. Walang annotation, malinis na malinis, bagong transfer. Walang. So ako yung transfer. So ayun. Sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Balongaw, Pangasinan. Ayan, pakaluwang. Yan sa kabila, ang mahal ni. Binibenta rin to dati. Talagang mas mahal yan. Pero ito kasi hindi na per square yung labanan, parang all in na. Yun yung napag-usapan namin. Kasi pag per square meter medyo kumbaga hindi na kaya yung ano. Pwede rin naman i-divide. Ayun, kung kaya po ng ganun, pwede rin po. So ayun, at sana magustuhan nyo po, bayan ng Balongaw, Pangasinan. Maraming salamat po. God bless you all.